na nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo, kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila, balik tayo doon sa kapayapaan, magkaisa tayong lahat. Tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. Nung paglilinaw ng INC mga kababayan, no, na hindi nga ginawa nila itong rally para suportaan ang si VP Sara Duterte, bagkus sinuportahan nga nila ang hangad di umano ni PBBM mga kababayan na kapayapaan, no, na wag na i-push yung impeachment na yan dahil nga walang mabuting maidudulot yan sa ating bansa. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. Tama? Ka-Edwin, yung ibang mga statements po doon sa rally naging napakamatapang, lalo na po yung sinabi na hindi dapat iniuna ang sarili. Sino po yung pinapatungkulan ng INC? Walang binanggit kanina, wala rin akong babanggitin. Kung sino ang sa tingin nila ay sila iyon, ay sana lahat tayo, bumalik lang tayo doon sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, sa awa sa isa't isa. Sapagkat Huwag sarili, no? may mas malaking konteksto, may mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na nung mga inihalal natin. Ngayon, kung sino man yung sa paligay niya, natamaan siya, gaya nung narinig natin kanina mula sa Biblia, magpatawaran tayo. Ka-Edwin, sabi po ng ilang mga analysts na ito daw po ay may tuturing na, and I quote them, show of force daw po for VP Sara Duterte habang meron po siya ngayong hindi pagkakaintindihan kay Pangulong Marcos. Ano pong masasabi po ninyo na may ganun pong perspektiba yung mga political analysts po tungkol po sa gagawin ng Iglesia? Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi yun ang layunin. Hindi yun ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Yun ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Tama mga kababayan, no? Etong wala naman talagang magandang maidudulot itong ginagawa ngayon ng administrasyon na panggigipit at gustong ma-impeach itong si VP Sara Duterte, kundi mas lalong gumulo pa ang ating bansa, no? Nasasayang yung mga panahon mga kababayan, no? Instead na magtulungan na lang at magkapatawaran, no? At gumawa na lang ng good governance, no? Para umunlad ang ating bansa, ay ito pa ang inaatupag nila, yung pag-i-impeach, pamumulitika talaga mga kababayan. Kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. Ka-Edwin, yung Hindi naman po, sapagkat sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan, pagka kinakailangang magsalita ang iglesia, alang-alang sa kapakanan po ng ating mga kababayan,
ginagawa naman po ng Iglesia ni Cristo. Paulit So nakaka-impress itong Iglesia ni Cristo, mga kababayan, no. Kahit ako ay isang Roman Catholic, mga kababayan, no, na, nakakabilib kung paano i-organize, paano disiplinahin ng Iglesia ni Cristo ang lahat ng kanilang miyembro, mga kababayan, no. Isipin niyo, no, na nagpatawag lang ang kanilang leader ng isang malawakang national rally for peace na nagpapakita ng labas ng concern, no, sa nangyayari ngayon sa ating bansa at nananawagang magkaroon ng kapayapaan, no, dito sa ating bansa dahil wala ngang mabuting maidudulot yung mga ginagawa ngayon ng mga nasa gobyerno, no, dito sa Marcos administration. Ito nga ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. ulit po yung statements na hindi ito political. Tsaka mga kababayan, paulit-ulit ko na itong sinasabi, malaking sampal kay President Bongbong Marcos itong nangyaring rally na ginawa ng INC, mga kababayan, no? Dahil nga, isipin nyo, no, isang tawag lang ng kanilang leader ng INC na magkaroon ng ganito ay agad na nasumon o agad na nagpuntahan ng mga miyembro ng kanilang religious group, mga kababayan, no. Pero yung sinabi ni President Bongbong Marcos na wag nang i-push ang impeachment na yan dahil wala nga daw umanong mabuting maidudulot, ay hindi siya pinakinggan. Pero ang tanong kasi dito, mga kababayan, hindi nga ba siya pinakinggan or pinapalabas lang niya na hindi siya agree dito sa impeachment, pero siya pala talaga yung nasa likod nitong impeachment na nangyayari ngayon, mga kababayan, no? So, malaking katanungan yan, no? Hindi ba talaga siya nirerespeto at hindi ba talaga siya sinusunod ng mga sakop niya sa kanyang pamumuno? O di kaya may iba siyang agenda, no? Siya pala talaga yung nasa likod, siya yung mastermind ng mga pangyayaring ito at pinapalabas lang na against siya sa impeachment kay VP Sara Duterte. At yun nga, may mga panawagan nitong INC na wag pansariling interes ang unahin, no? Kapakanan ng taong bayan dapat. Rally, yun na rin po yung narinig namin kanina sa mga members tsaka sa nagsalita na hindi ito pumupolitika. Pero we are hoping to influence political decisions. So, paano nyo po dinidistinguish po yun? It's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of what the president himself said. When he was interviewed, no one was asking whether what he was saying was a political statement. I mean, people took what he said at face value. We're hoping that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. He said it's, if I remember correctly, when he was describing what was happening, it's a tempest in a teacup, if I'm not mistaken. That's what he said. Storm in a teacup. Oh, storm in the teacup, yes. So, what does that mean? It's such a little thing. It doesn't have to be blown up beyond what it is, which is nothing really. We're hoping to call on everyone. Oh, wala naman pala yun eh. E di, pumayapa na tayo. Pumayapa tayo, bigyan natin sila ng chance na trabahuhin yung talagang trabaho nila, mandato nila yun, inihalal silang lahat. Wala kaming binapangalanan na this or that person, masama, mabuti, whatever. No. Ang sinasabi lang namin, nasa isang bansa tayo. If we do not unite, if there is no peace, wala naman tayong pwedeng sabihin, o sige, meron pang ekstrang Pilipinas, lumipat doon yung kalahati ng bayan natin or whoever. Yung pinaka-importante, no, para uunlad ang ating bansa. Isipin niyo, mga babayan, actually napaka-common na ng mga ganyang situation, mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mayor's level, no, mga kababayan, na kung ang nanalong mayor ay hindi ka aliado si vice mayor at yung mga konsihal ng kanilang lungsod, ay hindi makakagawa ng proyekto ang kanilang
lungsod mga kababayan, no, dahil nga ayun may away-away, hindi pipirmahan ni Vice Mayor or hindi pa pipirmahan ng mga kagawad ang mga programa na gustong mangyari, no. So masasayang yung taon, no, mga kababayan. So magiging walang improvement ang isang lungsod na yon kung wala ngang unity. So eto mga kababayan, ah, nakakapanghinayang dahil nga nung nakaraang eleksyon ay ang kanilang ah, pinupush nga ay unity team, no, mga kababayan. Isang bansa, makabagong bayan, no. At gulat na lang tayo nung nakaupo na nga ay bigla na lang ah, lumihis yung utak, yung pag-iisip at plano, mga kababayan, no. At yun, nagkaroon na ng maraming problema ang ating bansa at lalong lumulobo yung utang natin. Ito na yun eh. Magkaisa tayo. Basically, na whether people are going to say that's a political statement or not, it's a question of perspective perhaps. It's a question of opinion. Basta sa amin, hindi siya political. It's very practical. Magpatawaran tayo, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan. It takes work. But if we're all willing to go back to those basic principles, decency, in our relationship with each other, peace in our relationship with each other, hopefully things are going to get better. Edwin, nakausap niyo One po ba time? si VP Sara Duterte? Personally, hindi. Hindi po. Personally, ako hindi. But how about the leaders po? Considering that this Yeah, is for her. I really would not know, and that's the truth. I really would not know. Hindi po siya nagpadala ng statement, sir, na baka pwedeng i-play sana po kanina. Again, in all honesty, wala akong alam doon kasi ibang bagay ang inaasikaso ko the whole day. Pasensya na. Sir, the stance of the INC has been very clear. Is it fair to say that politicians, particularly candidates in the 2025 elections, who would not heed the call for unity and pursue impeachment raps, would face repercussions or at least not enjoy the support of the INC? I really cannot guess how the members or the leadership of the INC would deal with someone or anyone who would feel that way or do what you just described. No? Let's just leave it at this. Nanawagan ng Iglesia ni Cristo Ng na kapayapaan. magkaroon ng kapayapaan kahit na ang dating niya parang siramplaka na sa inyo. Nananawagan kami ng kapayapaan dahil sa yun ang naririnig namin kahit sa hindi namin miyembro eh. So, kung ano pa ang iniisip nila, kung talagang nakikinig sila sa sinasabi ng ating mga kababayan, hopefully pahalagahan nila yon, yung sinabing iyon na baka naman pwede magkasundo tayo pare-pareho, baka naman pwede magkaisa tayo, baka naman pwede magkaroon ng kapayapaan. Wala namang dapat pag-awayan kung tutuusin eh. Wala namang dapat na dahil lang sa ganito o ganyang issue ay magkasira-sira tayo. Sana man lang kung pagka hindi nagkaroon ng kasunduan, 2 tao lang ang involved, 3 tao lang involved. Hindi eh. Buong Pilipinas, buong bayan natin ang involved eh. Sir, yung presence ng politicians dito, take us through. Did you invite them? They present themselves to be here? Ano po ba yung insinuation ng presence nila dito? Well, for one thing, we said this is open to the public, and they're still part of the public. We did not invite specific people, specific persons, specific politicians, specific groups to come. No, we just said this is open to everyone who believes in what we are going to be saying to the public, which is, let's unite again, let's have peace. Sir, just to clarify. Ayun mga kababayan, no, napakalinaw ang motibo at hangarin nitong INC, mga kababayan, ng kapayapaan at unity, no. At yun nga, na-acknowledge nga yan ni VP Sara Duterte at taos-puso siyang nagpasalamat. Pati na rin si dating President Duterte, mga kababayan, hindi nagpasalamat para sa kanilang sarili lamang, kundi nagpasalamat sila dahil nga dito sa pinakita ng INC na merong pakialam ang mga mamamayang Pilipino sa mga nangyayari at hindi nagbulag-bulagan, no? So hindi nagbulag-bulagan lang o hindi nanahimik itong mga Pilipino
sa mga nangyayari na hindi na nila kaya. Kumbaga, sa isang ama mga kababayan, no, nag-away yung magulang, tapos yung anak ay hindi na kinaya yung nangyayari at sila naglabas na rin ng kanilang saloobin. Hindi para suportaan yung isang side, kundi para pag-ayusin at um, ah, inumbalik ang kapayapaan at unity para sa ikauunlad ng bansa, mga kababayan. Napakaganda talaga ito. Salute ako sa INC, mga kababayan, sa kanilang hangarin. At yun nga, mga kababayan, malaking sampal ito kay Laila de Lima at sa mga kasamahan nito na ni-insist nga nila na pro Sara Duterte itong rally na ito. Maka Duterte di umano ang rally na pinapalabas lang na rally for peace. So malaking sampal ito sa kanila, mga kababayan, dahil ganun lang kaliit yung utak nila, dahil ganun ang tingin nila sa ginawa ng INC, mga kababayan, na Maka Duterte ang kanilang ginawa. Kundi buong katotohanan ay ginawa ng INC, mga kababayan, ay nag-neutral lang sila at nagpaabot ng kanilang pakikialam sa mga nangyayari at pagpapakita ng suporta sa ating bansa na ngayon ay masyadong magulo na, ng mga kababayan. Unity lang talaga ang solusyon, mga kababayan, pagkakaisa at pagkakapatawaran, mga kababayan. So ayun lang, mga kababayan, no? Hanggang nun lang muna yung reaction video natin, at kung ikaw ay may maidagdag sa mga sinabi nitong INC spokesperson, mga kababayan, na si Sir Edwil Sabala, paki-comment yan sa comment section, mga kababayan, para mabasa rin ng marami nating mga Pilipino na makakapanood ng ating video, mga kababayan. Yan lang, maraming salamat, hanggang sa susunod natin na reaction video. Mag-ingat kayo lagi, mga kababayan.